sundalo. Di po ba, kinakailangan lagi mong sakbit ang kalasag ng pananampalataya. Kasi, pag sword lang ang dala mo, mapapagod ka. Di ba? Ganun ka lang ng ganun. Pwede mo naman pala siyang sanggain. Nakuha natin? Di po ba? Pwede mo palang gamitin yung shield of faith mo. Kasi pag ito lang, okay lang. Kung talagang alam mo lahat. Sa ulo mo lahat. Pero pag hindi mo alam, minsan, di ba? Ganun tayo eh. Minsan nakakalimutan mo, ay! Meron pala akong sword. Sword of the Spirit. Nakakalimutan ko, meron din pala akong shield of faith. Kalasag ng pananampalataya. Kaya nga sa ating pakikipaglaban, no? Inaatake mo siya, tapos inaatake ka rin niya pag gano'n, marunong ka rin sumangga. Nakuha natin? Amen. Bakit? Bakit po ito sinabi sa binasa natin, Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Kung gusto nating kalugdan tayo ni Lord, siguraduhin natin sa ating mga sarili, meron kang faith. Meron kang pananalig. Bakit? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya, sabi nga, lumalapit ka pa lang, may faith ka na. Kasi naniniwala ka na eh. Di po ba? Ngayon, sa iyong paglapit, anong sabi ni Lord? Lumalapit ka pa lang. Ano sabi? Siya ang nagbibigay ng gantimpala. Kasi sa ating paglapit kay Lord, meron tayong kailangan eh. Nakuha natin? Diba meron tayong mga inihingi? Kaya sabi, bago ka palang humingi sa Kanya, alam na niya eh. Alam ko ba na, may kailangan to. Diba? Kung tayo nga sa kapwa natin, ganun eh. Di lalo na si Lord. Hinahanap mo pa lang siya. Alam na ni Lord kung paano Kanya i-bless. Kaya dapat ang paghahanap natin hindi napuputol. Kaya nga, kahit yung spiritual hunger, lagi mong tinatest yung sarili mo, Lord, nagugutom pa ba espiritu ko? Kasi ang sabi ni Lord, mga nagugutom, di ba? Inaanyayahan niyang lumapit. Mga napapagod, inaanyayahan. Kaya ang tao, pag hindi pagod, hindi naaalala lumapit eh. Ay, mahirap yun, yung puro kalayawan. Puro pag-i-enjoy sa mundo. Delikado yun, baka maging manhid. Baka mamanhid ang tenga mo, mamanhid ang pakiramdam mo, hindi mo na ma-distinguish kung ano ang kaibahan ng kasiyahan at kagalakan. Nakuha natin? Ano po? Kaya nga, bago ka palang lumapit, anong sabi? May gantimpala ka na. Ang tao gusto kaya lagi ng reward. Di ba? Ang tao gusto laging binibiyayaan. Kung gusto natin ng gano'n, sinong lalapitan natin? Isa lang na si Lord. Si Lord. Kung ano man yung nararamdaman mong sitwasyon sa buhay mo, ano mang problema meron ka, dapat yung pagpupuri mo kay Lord, pagpapasalamat, Amen. Pagsamba, hindi napuputol. Bakit po? Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya ng mga walang gawa ay patay. King James po pinagkunan ko. Diba? Kapag ang katawan ng tao, wala ng espiritu, patay na yun. Tayo may espiritu pa, gumagalaw pa tayo, masigla tayo. Kaya nga, saan mo ginagamit ang sigla mo? Saan natin ginagamit ang lahat sa ating buhay, sa ating katawan, sa ating isip, yung mga binigay ni Lord sa atin, saan natin ginagamit? Nakuha natin? Tingnan mo, test natin, ginagamitan ko ba ng faith yung aking mga mata? Saan ko ito tinitingin? Mas nakatingin ba ako? Mas ginagamitan ko ba ng magnifying glass yung mga dumarating ng mga problema? O mas ginagamitan ko siya ng malaking pananampalataya? Nakuha natin? Kaya dapat talaga, sabi nga, kung paano
ang mga doktor. No po? A doctor practices medicine. Di po ba? Hindi naman pwedeng nagtapos ka. Kaya nga, kahit sa mga nagda-drive, di ba, ang tawag sa kanila, paper license. Kasi nagmaneho ka, may lisensya ka, hindi mo namang ginagamit. Takot. Ano pa? Takot po kasi daw. Takot? Oh, parang sa faith din. Di ba, pagka wala kang faith, takot ka eh. Pero ano mo, alam mo sasabihin ko. Di ba? Pagka takot ka, Mers, Oh, busy-busy si Ate Mers. hanggang ngayon ba naman ikaw pa rin si Marta? Kami nasa pastora. Halika dito. Huwag ka naman na mag-heater. Patay mo na heater. Giniginaw na ano. Ay, may kumot ako, Tony. Kumot ka na lang. Tara, ito na lang. Ito na lang. Practices medicine, an authority practices law, a Christian must practice faith. Kaya nga nawawalan ng kabuluhan. Di po ba, ang isang kursong tinapos mo, kung hindi naman yun ang ginagawa mo. Kumbaga, dinagdagan na lang yung nalalaman mo, pero moto-moto, mas meron kang tukoy. Di ba? Ano yung tukoy? Mas meron kang master na gawin. Ganon din tayong mga mananampalataya. Mas alam mong gamitin ang faith mo kasi matagal ka na kay Kristo. Kaya nga tingnan mo, nagkakaroon ng problema ang isang tao. Pagka alam mo, matagal ka na kay Lord, tapos walang nangyayari sa buhay. Diba? Dapat may hamon palagi ang ating mga faith. Kasi ang tao, hindi naman talaga tinatantanan ng problema yan. Diba? Dumarating yan kahit anong gawin. Kahit pa ang taas-taas ng faith mo, mas mataas nga yung faith mo, mas matindi yung mga pagsubok. Doon din naman ang punta natin, tinataasan ni Lord yung antas ng ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya nga, pag sinabi pong practice, means to live out. Ano ibig sabihin ng live out? Pinamumuhay. Pinamumuhay natin yung ating mga natututunan. Kaya ang tao nagbabago kasi yung word na pinakikinggan niya, hindi lang siya pumasok sa tenga at lumabas sa kabila, kundi pagpasok niya sa tenga, pumupunta siya sa puso. Pagkagaling niya ngayon sa puso, lumalabas na sa kanya. Pero hindi